katawan ang gagamiting panugod. Beke yan eh. Kumbaga yung naging problema kanina ng TNC, hinahabol sila ng Chakno kaya hindi nila maabot yung mga kailangan nilang abutin. Ngayon, paano mo hahanapin yung Hanzo? Pero ito na, passing tayo sa Land of Donda. We are witnessing game number 2 between TNC Pro Team versus Smart Omega. Match point para sa mga kabarangay. For this very important matchup, naglabas ng sorpresa ang Smart Omega and they're not stopping there kasi napakaagang invade mula kay Jom at Chakno, denying the jungler, denying Kaizen of his purple buff. Nakakuha ng kill, nakakuha ng purple at binigyan tayo ng early kill, first blood. Oo. Dalawang turtle nakuha niya. First two. Nastil niya. Pero si Kaizen! Oy! Relax lang. Kamuntikan. Pero Kinjutsu, Pinnacle Ninja! Pasugod kay Kaizen. Siya lang ang nakikita. Pero makakatakas lang din naman. Kulang pa. Nakapwesto dito sa turtle ng maganda yung Omega. Similar to what happened nung game number 1. Hirap. Hindi makapwesto ng maayos yung TNC pero a clutch retry coming in from Kaizen was more than enough to turn things around. Yun nga ba ang pwede natin makita dahil may nahuli ngayon Omega? Nag-cooldown na agad-agad at Escalera nga ang unang tutumba. Ibigay nyo na rin ang turtle dahil mapapasa kamay na yan ng Omega at tatakbo na lang ngayon ang TNC Pro Team. Pero Andorio gusto pa yatang humabol ng isa kaso nabitin ang Kinjutsu Pinnacle Ninja. Kulang pero hindi worth it pa rin talaga dito sa Omega. Walang cross-map play na nagawa yung TNC. They really tried to contest for that turtle. But still, Omega ang nakakuha ng turtle. They got the kill onto Escalera. Ngayon, they're dominating the top lane dito. So, kung... yan? Baka kay Chakno. Yan. Oo. Kay Chakno. Yung decoy, naging decoy na naman. Pero ito nanggugulo na naman dito si... Nakuha ba? Nakuha ata ni Andorio yung purple eh. Naagawan niya ata si Kaizen ulit eh. For the second time around, dire-diretsong deny. Looking at the levels, level 6 pa lang dito si Kaizen. Andorio level 8 na. Probably that explains dito yung pressure na yon. Pero Escalera maghanap pa rin ang setup with the implosion hits with the follow-up penalty zone. Kaso mapapawian yata sila ngayon na may Noan Fury. Pero napakaganda nung latag nung Frigid Glacier. Kaya naman makakabawi rin onto Chakno ang TNC. Pero kanino na naman mapupunta ang mga kills? Kasi nakikita mo, etong si Andorio, iniisa-isa na naman pala ang TNC. Early sending approach. Makikipagpalagan pa rin siya, makikipag 1v1 siya. Ganun yung pinapakita na yung timpla ng TNC ngayon eh. Yes. At ngayon, paninindigan pa rin nila. Naaangat sila at mag-a-attempt kuhain ang turtle na ito mula sa side ng Smart Omega. Pero Kinjutsu Pinnacle Ninja narito na naman mukhang makukuha pa ni Andorio at mananakaw yung turtle na sinimulan. Lahat na kinuha mo, Andorio, pero pumasok si Heads! At meron ding pagsalubong mula kay Chakno dito. Makakuha pa sila ng kill dahil ngayon Minoan Fury ikinomit na. Very, very low on HP na yon sina Escalera. Pero mabubuhay pa naman yata kahit paano implosion. Nandito na rin si Kaizen. Siya na raw ang bahala. Pero may flicker pa natitira mula kay Chakno. At si Escalera pa sa halip. Siya yung nawala. Hintayin. Meron silang mga kinakailangang conditions na isi-checklist para hindi mabaliktad yung mga teamfights na mangyayari na ngayon. Sabi ng Smart Omega, kami na lang ang talaga magsisimula kasi napakakampante na namin sa hawak-hawak na naming damage. Maganda yung latag ng Frigid Glacier pero both Heads and Lancy napatumba nila. Grabe yung pinakita doon, Ryota. Wala kayong offended play, tatlo tinamaan and a cross-map play from TNC dito para makakuha ng Torres sa taas. Pero si Ryota nag-flicker in, I'm offended. Tatlo tuloy yung nahuli ng Omega doon. Hindi nalalayo sa Hylos yung gameplay ni Chakno ngayon. Pasugod eh. Pasugod, dumidikit, tumatabi. Kasi kaya lang din naman niyang alalayan at sustain yung kanyang mga kasama. Samang motivational roar lang every now and then. Pero now it's Ryota na target. Nandun yung Deadly Grasp though at mukhang mapapatumba na nga nila ngayon si Ryota. Makakapag-sustain pa ng konti pero si Head doon sa likod. Pinasok na nga yung dalawa. Ukir makakatakbo at ngayon that space created. Kaizen makakasecure ng ating turtle objective. Pero yung laban ay nagpapatuloy dito sa baba. Si Gitna, si Jom, may shield pa. Nabuhay pa nga. Pero doon naman sa kabila, nawala na din si Ukir at si Ryota. Bitin yung talay, nakatakas yung aso. Naku, hindi nila nahabol yung aso doon. Joe makakatakas pero TNC, ito na yung opening na hinihintay nila. Front taga-sugod. If not yung pinaka magiging source of setups dito. Kasi yung isa sa mga specialties na nakikita rin natin most especially from Heads is yung napakagandang mga follow-up penalty zone which are very much well-timed. And by this time ay posibleng nagamay na talaga ng TNC. Papaano ito gagamitin kontra sa Smart Omega? Parang ang ginawa doon ng TNC, setup kay Escalera, tapos si Heads yung naghanap kung saan yung nagtagong Andorio. Hinanap niya yung totoong katawan eh. Sabi niya, ayoko yung decoy, ayoko yung shadow pinakil, gusto ko yung totoo. Gusto ko yung real deal. Make sure na magagawa nila kay Andorio this time. Dahil nga naman ay
hindi naman na tayo masyadong nakakita ng limitations pagdating sa side nila. Mas nakikita mo yung Escalera, well-rounded. Yes. Yung kanilang lineup kaya ngayon ay tinatapangan nilang din nila. Si Chakno ngayon, Jom, mamamataan din si Heads. Paunti-unti pero Kozen, Speedy Light Wheel ng alahati. Ang buhay ni Jom at Frigid Leisure nilapag na rin dito kay Ukir pero natakasan niya. Parang go signal ata to para sa barangay dahil ang dami ultimate na na-commit pero si Ryota ginamit ng atin yung I'm offended pero makakatakas. Nakipag 1v1 dun si Heads! Ako Heads dito, mukhang hindi na makakapagbint ng penalty zone. Tapos si Chakno hinarang din yung ibang mga miyembro ng TNC. Mapapatung pa si Heads pero kapalit ay si Jom. Kaya naman mag-go na yata ang TNC Pro Team. Ginamit na yung implosion onto Chakno pero makakasunod pa si na Kozen, pumi-free hit lang. Hinahabol-habol si na Chakno. Kaso mukhang mabubuhay pa nga yata at nandito na yung ninjutsu pinakal ninja Ryota! ni Antonio. Pero mababurst down. Nabitin ng very slide. At si Escalera hindi pa inabutan ng burn. Kaya naman convert. Lord naman ang pagtutunan ng pansin. Pero nakapag-reset na nga dito yung Omega. Meron ng ulti dito si Ryota. Mahuhuli pa niya sila Kozen. Nag-aambahan ang ating dalawang kupunan. Dorio, magandang pwesto. Hindi nahanap na si Kaizen ata. Kanya napataan na pa-ulti palayo. Speed up at pa-out. Merong paunti-unti na paghawak na nagawa. At ngayon ay makaka-reposition na ang TNC sa Lord na binaburst down nila. Ryota rito napigilan na naman yung penalty zone. Heads is down. Frigid Glacier from Lancy. And that space once again. Kaizen takes the Lord. Makaka-out pa ngayon ang TNC kasi hinahabol na sila. At nandun pa yung Eternal Guard. Binabagsak si Escalera. At si Andorio hindi pa siya tapos. Pero mag-out na lang pansamantala. Yun ang gusto ng barangay dahil ngayon makakapagtulak sila sa mid lane. Wala si Head, wala si Escalera at kompleto pa rin naman sila. So hindi magagamit ng TNC yung Lord na nakuha nila. Mas wala na paligoy-ligoy pa. Pera na kaagad for game number 2. Barangay Omega. May pa-diagonal pa yun. Ano gimbal na kasi. Gimbal na kaya may ano na kaya nang gumanon ganun Grabe ka na po. Oo. Sabi ka na po, Pet. May laro ka pa bukas pagka masyado magpagod. Okay. Kasi ngayon, dedepensa muna ang Smart Omega para dito sa na-secure na Lord ng TNC. But at the same time, it would seem or it would also feel na napakinabangan din nila yung pagkakapanalo sa teamfight. Tignan mo naman, isang outer turret na lang din for TNC. Yun nga ang nakakatuwa, pantay lang naman ang nakikita nating map control para dito sa dalawang kupunan. Pero grabe na si Andorio rito. Grabe yung pangkukulo. More man ng hindi katabi o kasama yung ibang mga members kasi kinakailangan mo yung alalay dahil if not ay posibleng isa ka sa mga pinakamabilis na targets na hanapin ni Andorio dito. Ano doon, may onting nakita tayong chances ng Ryota pero naiwasan at ngayon sabi ni Andorio, Escalera, ikaw na naman ang aking targetin. Ang alarming niya na, medyo may kasakitan na. Si Escalera lang naman yung pinapok niya, yung tank ng TNC. Makunachi yan Pinapahirapan talaga dito gumalaw si Escalera. Ang hirap pumorma pag bawas ka na bago mag-Lord. Paano ka magre-recall? Tingnan mo naman yung mga nakaabang dito sa daanan papunta sa Lord. Ay, naku, si Lancy Oy, naku, may mga may ipit yata dito. Andorio sabi niya, sinimulan ko na. Lumabas na kayo dyan sa brush na yan. Setapan nyo na itong mga nakita ko. At ngayon, ay mukhang untargetable pero KZ is down. Isusunod yata nila si Heads. Mukhang makakapag-setup pa ba? Hindi na rin kasi Ukir ang makakapagpatumba sa kanya. Pero si Kozen, siya yung trumabaho. Siya yung naghanap doon sa tunay. Hinahanap niya kung saan nagtatago si Andorio. Kaya naman yung Omega ngayon ay mapipilitang mag-react sa ginawa ng TNC. Maglo-Lord pa ba sila dahil wala wala si KZ. Gusto pa rin. Wala si Andorio pero gusto pa rin. Alam ng barangay, nasa kanila yung kaalamangan. And with the patient play na pinakita nila doon ay nagbunga dahil si Head siya si KZ ang nawala ngayon. At the end of the day, this is a 4v3 pero si Escalera medyo nagpaparamdam. Makikita ba natin ang isang kagulat-gulat na agaw? Mukhang hindi. Lancy, na-attack doon ang I'm offended. Frigid Glacier na ilapag na rin dito. Pero mukhang maaabutan pa rin siya ng Smart Omega. Pride of Ice narito na. Bloodwings nandito na, ikasapa. Pero nandun yung flicker. Ay, don't run, Wolf King. Sabay lapag ng EG Boy. Kaya siya'y mawawala. Ay, pumasok pa rin dito si Head. Gusto sumagot ng TNC pero nahila ni Ryota. Kaya naman Omega, gusto nila mang wipe out ngayon. Isa-isang hinahabol. Hinampas pa ng EG Boy at si Jom ay nakakuha ng kill onto Heads. Samantalang si Kozen ay nakapag-split pa naman doon sa bandang itaas. Pero the next problem is this Lord na nagmamarcha sa mid lane. Naku, matinding depensa ang kinakailangan ng tatlong members na natitira for TNC dahil Lord kumakatok na nga sa base at may nahila pa nga silang isa doon. Andorio, eto na yung hinahanap mo. Escalera na I am offended ko na. Kaizen and Kozen, tinatrabaho muna yung Lord sa gitna. Pero mag-engage na ba rito ang Smart Omega? May nag-spawn na minions. Pero grabe si Andorio doon sa bandang mga nasa likod. At makiklear naman ng TNC ang minion waves at makakadepensa.
Pasok naman tayo doon sa taas. May minions dito. TNC, napakalaking problema ngayon. Dahil 5 members ng Omega, buhay na buhay pa rin. May flicker pa si Chuck. May flicker lahat! Ayan na nga! Ayun na nga ang flicker! Pero yung latag ng Frigid Glacier para makasagot, kaya medyo babasa na rin ang mga miyembro ng Smart Omega. Jason dito, medyo napakakunat na rin. At nandoon si Head sa likod, sinasalo yung ibang mga miyembro. Kinakaya pa niya mag-isa. At mukhang ngayon, nararamdaman mo na rin yung speedy light wheel ni Kozen. Kaya naman isa na namang matagumpay na depensa para sa Phoenix Army. Si Kozen, grabe, pumupronta na para sa TNC. Last effort. At napitas na nga niya doon si Chakno pati si Ukir. Matinding depensa pa rin ang pinapakitaan nila. Pero ang problema kasi dito, Bri, wala na silang tore. Kailangan nilang i-manage doble-doble. Yung ang ganda na ng setup yun. Sinabi mo yung flicker, pero joke lang. It's a fake, it's a It's a fake. fake, it's a fake. It's a practice, it's a practice. It's a prank, it's a prank. Pero ngayon, TNC hindi nagloloko dahil gusto nila kunin yung tore doon sa taas. Habang si Joke naman ay nagsiskip push. Dividing the attention of the Phoenix Army dito. Yes. Preventing them from rising again. And this is the problem. Kasi kinakailangan na talaga nilang abalahin dito yung enhanced minions na paulit-ulit lang magsuspawn mula sa side ng Smart Omega. Even right before this turtle, magiging malaking magiging malaking factor ito. So, paano nila i-manage? Very consistent. Actually, kung may isa tayo napansin kay Kozen, talagang napaka-consistent niya na mag-manage ng waves. Pero enhanced minions, itong buong to ay ibang problema na, ibang topic na. Also considering may Andoryu. And hindi mo gugustuhin na mapag-isa kung may Hanzo pwedeng mang-hunt down sa'yo kahit saan ka pang parte ng mapa pumunta. Kumbaga nung wala, may inhibitor turret pa sila, parang high school pa lang yun. Problema, pero pumasok ngayon ng TNC! Hindi yata umabot doon ng implosion. Kaso ngayon, meron pang Imo Pelted mula dito kay Ryota. At isa-isa na, sumusugod rin ng Smart Omega. Si Kozen nakabot pa ni Andoryu. At sila Chakno at Ryota talagang humaharap lang. Inihandog ang kanilang mga kasama. Pero si Jom, iba ang kanyang nakikita doon sa